Pumasok ka sa Bayan Archipelago, pumasok ka na sa First Island. Sinasabi ni Grid na hindi ba ito masyadong walang laman, at walang ibang makikita bukod sa mga bato sa beach na ito, at mas maliit din ito sa inaakala niya. Instant dungeon ba talaga ito? May nakapansin kay Grid na naglalakad sa paligid, at tinatanong nito kung isang tao ba yan, at sinasabi nito na matagal na din nung huling nakakita siya ng tao. Nagtataka siya kung anong ambisyon ang nagdala sa taong ito dito, at ang ilan ay pumupunta upang maunahan ang iba, habang ang ilan ay dumarating lamang dahil gusto nilang subukan ang kanilang sarili. Mayroong lahat ng uri ng mga karakter na gustong makarating sa teritoryo sa kabila ng West Sea, ngunit sa nakalipas na daang taon, 1,000 lamang ang nakaalam na ang susi sa pagpunta doon ay matatagpuan dito, at siya ang nag-guide sa mga tao sa susi. Ngunit kahit pa noon, sa kabila ng ilang pag-unawa sa kanyang pag-iral, 10 tao lamang ang matagumpay na nakarating sa silangan. Nabigo ang karamihan sa unang isla. Ang unang isla ay kumukuha ng sigla ng isang tao hanggang sa ibaba, at nagbabasa ng dugo sa mga leeg, at ang tagal niya nang hindi nakakakita ng challenger. Bagamat, malamang mabibigo siya tulad ng karamihan. Isang quest ang nabuo, First Island, survive sa susunod na 20 minuto. Unang clear reward, isang challenger point, magsisimula na ang quest sa loob ng 5 minuto. Sinasabi ni Grid na mag-survive, pero wala kahit anong bagay dito. At ano ang challenger points, katulad ba sila ng reputation points? Hindi niya alam siguro kung ano ang nangyayari, pero dahil maraming high rankers ang nabigo dito, dapat siyang magseryoso. Titignan niya muna ang paligid, may mga pattern sa lupa. Magic circles ba sila? Wala na siyang makitang ibang bagay na maaaring espesyal. Kung kailangan niyang makasurvive ng 2 minuto, lalabas ba ang mga halimaw mula sa mga ito? May 4 na pattern sa kabuuan, pero hindi siya sigurado kung ano ang mangyayari. Sa mga sitwasyon na katulad nito, siguro pag-isipan ng mabuti ang pagpili at gamitin iyon. Magsisimula ang quest sa loob ng 10 segundo, sa isip-isip ni Grid na dahil ang nakikita niya lamang ay ang mga magic circle na yan, obvious na dapat siyang mag-ingat sa kanila. Sinasabi ng nanonood kay Grid na para sa susunod na 20 minuto, ang Chelov ay isa-summon. Mababa ang depensa nila, pero ang bilis ng pag-atake nila ay hindi kaya ng tao. Ang challenger na ito ay dumaan na sa impyerno, pero para magtagumpay siya, 20 minuto siya lumaban. Obvious na mabibigo siya dito, ang tagal niya nang hindi nakakakita ng challenger, pero wala siyang expectations. Para siyang puno na hindi namumulaklak ng mga bunga sa kabila ng magandang panahon. Ang mga isla na ito ay gumugulo sa kanyang pag-iisip. Walang kahirap-hirap lang naman napapatay ni Grid ang mga spider na sumusugod sa kanya. Sinasabi ni Grid na mukhang dismayado pa si Tanga, ano ang dali naman? Gagambang bahay ba ang mga yan, at talagang lumalabas ang mga halimaw sa mga pattern? Nanunood ang matanda sa bowl ang crystal at gulat na gulat at hindi makapaniwala at sinasabi nito na ano ang nangyayari. At anong nangyari sa taong ito? Pinatay niya ang Chelov sa isang pag-atake. Hindi, higit pa dyan, may mga artifact siya na pwedeng pumutol ng mga kalaban na nagmula sa 4 na iba't ibang lugar ng sabay-sabay. Ngunit ang dami ng Chelov na pinuputol ng mga bagay na yun ay isang patak lamang sa balde. Ang mga artifact na yun lamang ay hindi makakapigil sa tidal wave na ito. Walang katapusang halaga ng Chelov ang lumalabas sa isla na ito. Naglabas ang mga Chelov ng green sa kanilang mga bibig. Sa isip-isip ni Grid na ang bilis kung saan ang mga God Hands ay hindi tumutugma sa bilis kung saan ang mga spider ay nabuo. Kung tinamaan siya ng lason, malaki ang pasan ang kanyang matatanggap. Well, ang mga God Hand ay may 30% ng kanyang mga kakayahan, at ang kanilang basic sword mastery ay nasa level 7. Magaling kahit ang sword, parang hindi sapat ang mga God Hand para matalo ang maraming kalaban. Ginamit ni Grid ang Transcended Link, sinasabi ni Grid na ayaw niyang magbahagi ng experience, pero kailangan niya ng tulong. Lumabas si Noe at si Randy at sinasabi ni Noe na oras na ng merienda. At sinasabi ni Randy na si Grid ang kaibigan ni Randy. Nahihirapan ng mga God Hand sa pagharap sa mga gagamba. Tinulungan ni Grid ang mga God Hand at nagpakawala ito ng magic missile para makawala ito sa mga nagkukumpulang na gagamba. Sinasabi ni Grid na sobrang dami nila. Kayong dalawa, suportahan ang mga God Hand sa hilagang at silangan. Siya na ang bahala sa iba, sinasabi ni Noe na hindi ganoon karami, ngunit sinusubukan niyang pumatay ng higit pa.
Master, masyado siyang greedy, tinatanong ni Randy kung saan sila pupunta, sa north ba? O sa east, naiinis at sinasabi ni Noe na hindi niya man lang alam ang direksyon. Siya na ang bahala sa mga nanggaling dyan, meow, ang mga gagamba na ito ay ang kanyang pagkain, kaya huwag niyang isipin na ipakita ang kanyang mukha dito, meow. Matagumpay muna napatay ang Cell Love, nakatanggap ka ng 612,000 experience. Ang pet na si Noe ay nakakuha ng 204,000 experience. At ang pet na si Randy ay nakakuha ng 204,000 experience. Matagumpay muna napatay ang Cell Love, nakatanggap ka ng 612,000 experience. Ang pet na si Noe ay nakakuha, ang pet na si Randy ay nakakuha. Sa isip-isip ni Grid na tinatalo ng dalawa ang mga spider na yun bawat segundo. Ang bilis ng pag-akyat ng kanilang karanasan, ang level ng Basic Sword Mastery of God Hand ay tumaas sa 8. Ang level ng Basic Sword Mastery of God Hand ay tumaas sa 9. Sa isip-isip ni Grid na dahil naghunting sila ng walang pahinga, ang mga kamay ng Diyos ay umuunlad din sa isang kamanghamanghang bilis. Napatay mo ang Cell Love, napatay mo ang Cell Love, napatay mo ang Cell Love. Tumaas ang level ng Memphis na si Noe, tumaas ang level ng Doppelganger na si Randy. Sa isip-isip ni Grid na ang mga level up ay ginagawang mas mabilis at mas madali ang pang-hunting, ang dami ng karanasan na nakukuha niya dito ay 20 beses na mataas kumpara sa mga vampire cities, ang galing ng isla na ito, hindi mabilang ang mga challenger ang nakipaglaban sa unang isla, ngunit sa partikular na araw na yun, ang isla na nagdudulot ng kawalan ng pag-asa ay naging hunting ground ni Grid. Na-cleared mo na ang first island, nakumpleto mo na ang quest. Nakuha mo ang isang challenger point, maaari mong palitan ang mga point na ito para sa mga reward sa isang challenger's shop na matatagpuan kung saan sa Bayan Archipelago. Sinasabi ni Grid na good job, bumalik muna sila, sinasabi ni Noe na busog na siya. Kailangan niya na matulog, nagpaalam na din si Randy at sinasabi nito na magkita na lang ulit sila mamaya, Grid. Nagtataka at sinasabi ni Grid na tumaas ng 15% ang kanyang experience sa loob lamang ng 20 minuto. Ito ay malaki, sayang naman yung 20 minutes lang. Kung tumagal ito ng 20 araw, madali niyang maabutan si Kraugle. Ito ay magiging mahusay kung maaari niyang muling haminin ito. Well, marami pa rin ang natitira, sana may mas magandang hunting ground. Ang susunod na isla ay medyo malaki, sa isip-isip ni Grid na tama, first island pa lang ito. Wala pa siyang alam sa lugar na ito, kung ang lugar na ito ay kasing hirap ng sinabi ni Kraugle. Hindi magiging kakaiba ang isang bagay kung mamatay siya sa anumang punto. Kailangan niyang seryosohin ang mga bagay, sinasabi ng nanunood kay Grid na nakakamangha. Kahit mahina ang mga Cell Love, hindi niya akalain na marami siyang kakayanin. Pero yun na siguro ang limit niya, ang katotohanan ay tatama ng husto. Sa susunod na isla, walang kahulugan ang kapangyarihan. Pumasok ka na sa second island, sinasabi ni Grid na malaki ang lugar na ito. Ito ay 10 beses na mas malaki kaysa sa una, bakit may mga box? Isang quest ang nabuo, dapat mong buksan ang treasure chest na nakalock sa second island. Maraming susi ang nakatago sa paligid ng isla, at karamihan ay peke. Bawat tunay na susi ay tumutugma sa iba't ibang box, kaya dapat mong hanapin ang maraming susi hanggang maaari. Limit ng oras, 3 araw, unang clear reward, isang challenger point sa tuwing magbubukas ka ng box. Kung hindi ka makapagbukas ng higit sa 2 mga box sa loob ng takdang oras, ikaw ay masisipa palabas ng isla. Sinasabi ng nanunood kay Grid na nagawa niyang ma-clear ang first island gamit ang mapanirang paraan. Pero ang second island ay kung saan nabigo ang karamihan. Isang search island ito, may 3 araw na time limit, at malaki ang isla. Halos imposible ang paghahanap ng tunay na mga susi habang nakikipaglaban sa mga halimaw. Dapat mayroon siyang kakayahan na nagbibigay daan para makita ang pinakamaliit na detalye habang mayroon ding sapat na katalinuhan upang magamit iyon upang makahanap ng sagot. Maswerte siya na tugma ang first island sa kakayahan niya. Ngunit ang mga abilities na yun ay malamang na walang silbi sa second island. Sa huli, swerte lang siya, naiintindihan niya kung bakit siya nakayuko sa desperasyon. Wala naman kahirap-hirap na binubuksan ni Grid ang mga box. Nagrereklamo pa, dahil sobrang pangit ang nabubuksan niya. Nilabas ni Grid ang kanyang master key, mas maraming kondado ang maaaring mabuksan kung mas mataas ang level ng dexterity ng kamay ng gumagamit.
Hindi makapaniwala ang nanunood kay Grid at tinatanong nito sa isip nito kung sino ang lalaki na yan. Hindi niya akalain na nabubuksan niya ang lahat ng box sa loob ng 10 segundo. Siya ba ang legendary thief? Nagtataka pa si Grid at napahawak na lang sa ulo nito at sinasabi nito na hindi niya sigurado kung ano ang nangyayari, pero pwede na siyang lumipat sa susunod na isla ngayon. Sinasabi ng nanunood kay Grid na siya ay isang tao na mahirap malaman ang gagawin. Pero hindi dyan nagtapos ang pagkagulat ni Styx, pumasok ka na sa 3rd island. Pumasok ka na sa 4th island, nahuli mo ang high-speed fox rat. Na-cleared mo na ang 5th island, na-cleared mo na ang curse gas island. Na-cleared mo na ang 6th island, pumasok ka na sa 7th island. Ang isang legend ay immune sa mga abnormal na epekto sa katayuan. Naabot mo na ang 8th island, dapat mo talunin ang mga boss monster na lumitaw. Na-cleared mo na ang 9th island, kumpleto mo na ang quest at nakuha mo ang 24 na challenger points. Kasalukuyang may 102 challenger points ka. Sinasabi ni Styx na nakakagulat ito. Hindi pa siya nakakita ng katulad niya, hindi, dapat siyang kumalma. Walang madali na misyon sa loob ng Hellish Archipelago na ito. Hindi niya akalain na madali niya lang ang mga ito. Kahit ang archipelago na ito maraming nagulat, kung magpapatuloy ang pagkabigla na ito, baka nasa panganib siya. Hindi lang si Styx ang nalilito, ito ang Bayan Archipelago, isang lugar na nagbigay ng mahirap na oras, kahit ang Sky About Sky. Ang lalaking ito ay nakakaramdam din ng panganib, ngunit hindi sa karaniwang kahulugan. Sinasabi ni Grid na siguradong may mali. Bakit ba ang dali? Nasa Bayan Archipelago ba talaga siya? Baka nasa maling lugar siya, sapagkat hindi nalaman ng taong ito na ang kanyang mga kakayahan ay perpekto para sa pag-clear ng lugar na ito. Pumasok ka na sa 10th island, tinatanong ni Grid kung isla ba ito o box. Medyo malawak ito, at dahil sa puti nito, nahihirapan siyang hawakan ang laki nito. Parang nasa unahan na ang daan palabas, ang buong lugar na ito ay humigit kumulang 2 kilometro, sa tingin niya. Anong meron sa mga kalawang na stick na ito? Parang nasa 1,000 ang mga ito sa isla. Bukod doon, hindi siya sigurado kung ano ang nangyayari. Medyo amihan lang, kaya hindi siya sigurado kung kailan siya dapat kabahan. Isang quest ang nabuo, 10th Island, iwasan ang mga kidlat na nahuhulog mula sa langit. Unang clear reward, 30 challenger points, sa pagsisimula ng misyon, iwasan ang kidlat at abutin ang exit. Kaya mong depensahan ang kidlat, pero pag nataman ka, mamamatay ka. Magsisimula ang quest sa loob ng 30 minuto, sinasabi ni Grid na kaya niyang depensahan sila, pero pag nataman siya, mamamatay siya. Biglang tumaas ang difficulty, walang kahit saan upang makaiwas sa paligid niya, mayroon lamang dito mga stake. Baka may dahilan kung bakit sila nandito. Ginamit ni Grid ang legendary blacksmith's appraisal. Isang blacksmith na naging legend ay ginamit ang kanyang transcendent insight para appraise ang item. Lightning Rod, durability, 1/20th, umaakit ito ng kidlat at hinihigop ito. Ito ay may mababang durability, ito ay magiging alikabok kung ito ay sa pamamagitan ng kidlat. Walang anumang nakatagong kakayahan dito, lubusan mong naunawaan ang Lightning Rod. Natutunan mo kung paano gawin ito, sinasabi ni Grid na Lightning Rod. Sa palagay niya mas mabuti na magkaroon nito kaysa wala. Pero kung masisira sila sa isang atake, matatamaan siya. Ibig sabihin nito, kailangan niyang maging katulad ni Faker o Kraugle, kung hindi siya makakaiwas. Sinasabi ni Styx na sa mga mortal na humamon sa islang ito, 372 lang ang nakarating sa ganito. At sa 372, 65 lang ang nakadaan sa lugar na ito, kaya ang hirap hindi may kumpara sa dati. Hindi niya ito sinasabi dahil nabibigatan ang puso niya. Pero based sa nakikita niya, medyo kulang ang kanyang control sa skills. Hindi niya maiiwasan ang 3 hanggang 5 lightning bolts na mahuhulog mula sa langit. Hindi niya madedepensahan ang mga kidlat sa mga artifacts na ginagamit niya hanggang ngayon. Nakalulungkot, wala siyang maaasahan sa anumang bagay maliban sa iyong pisikal na kakayahan sa islang ito. Nagtataka at napapaisip si Styx kung ano ang ginagawa ni Grid, at tinatanong nito kung ano yan. Isa ba yan portable smithy? Ano ang ginagawa niya? Sinasabi ni Grid na medyo matagal na rin simula nung gumawa siya ng isang bagay sa field na may mga ingredients na nasa kamay niya. Hindi complex ang structure, pero ito pa rin ang ginawa niya. Kaya hindi ito may kukumpara sa normal na kalawang na lightning rod.
Sinasabi ni Stick na isang lightning rod, hindi pwede. Sumasakit na naman ang puso niya. Ano yun? Ang kadalisayan ng tinunaw na bakal ay nasa ibang level. Maaari siyang gumamit ng magic, mag-swim ng mga sword, magbukas ng mga box ng kayamanan na parang isang magnanakaw, at patuloy na naglalabas ng mga mahiwagang artifact na ang kayamanan lamang ang kayang bayaran. At ngayon, nagpapakita siya ng mga kakayahan sa smithy na hindi niya nalalaman, sa kabila ng pagiging matalino niyang tao. Nagsimula na ang quest, lumabas na ang mga kidlat, nadidismaya na si Grid at nababoring na at sinasabi nito na kailang ba ito magiging mahirap. Ngunit sa palagay niya kailangan niyang ipagpatuloy ang pananatili sa kanyang mga daliri. Sinasabi ni Stick na anong meron sa kakayahan niya. Isa rin ba siyang legendary blacksmith kung nagkataon? Ano ang totoong identity niya? Sa real world, sa Satisfy Group, Korean branch. Sinasabi ni President Lim na ito ay mahirap, sa tingin niya babalik siya mula sa Paris, kung saan gaganapin ang second international competition, at agad na magsisimulang magtrabaho. Ang bigat ng katawan niya, 2 buwan na lang ang natitira hanggang magsimula na ang kompetisyon kaya busy din ang ibang empleyado. Ngunit gayunpaman, kailangan niyang bigyang pansin ang kanyang mga paksang kinaiinteresan. Morpheus, may nangyari ba sa Miracle 5, Grid, Kraugle, Agnes, at Hearn? Ang 4 naman lalarong ito ay paulit-ulit na nagbibigay ng mga resulta na maging si Morpheus ay hindi mahulaan. Sinasabi ng supercomputer na si Morpheus na si Kraugle ay nakipag-duel kay Grid, habang si Agnes ay nakatagpo si Bram Soul. Ang dalawa ay nakafocus sa pag-level up, nagulat si President Lim at sinasabi nito na inaasahang niya makakatagpo ni Agnes si Bram, ngunit nilabanan ni Kraugle si Grid. Bakit? Sinasabi ng supercomputer na si Morpheus na binisita ni Kraugle ang Riden matapos makatanggap ng Sword Saint Quest. Sinasabi ni President Lim na nakuha na niya ang Sword Saint Quest. Si Kraugle ay tunay na isang perpektong manlalaro, anyways, kung si Grid ang kalaban, dapat medyo madali lang ang laban. So I guess kinumpleto niya na, magiging interesado ang mga bagay mula ngayon. Sinasabi ng supercomputer na si Morpheus na nabigo si Kraugle sa Sword Saint Quest. Gulat na gulat at hindi makapaniwala si President Lim at sinasabi nito na ano? Ang tanging may kakayahan na matalo si Kraugle sa PvP ay si Agnes. Natalo siya ni Grid, sinasabi ng supercomputer na si Morpheus na wala sa perpektong kalagayan si Kraugle. Hindi rin maayos ang kanyang equipment, kaya ang tsansa ni Grid na manalo mula 21.13% ay naging 54.98%. Ito ay isang kalkulasyon na ginawa niya batay sa kanilang mga skill, equipment, at mga talaan ng labanan. Ngunit hindi niya makumpirma kung tama ang mga sukatan na yun. Si Kraugle ay lumampas sa kanyang mga kalkulasyon ng 185 beses at si Grid ay nasa 14 na beses. Tumatawa at sinasabi ni President Lim na wow, kahit na, ang isang 21.13% na pagkakataon ay kamangha-mangha, masyado na siyang na-attach sa data. I guess yan ang dahilan kung bakit niya sila pinangalanang na 5 Miracles, panoorin niya yung video habang pauwi. Sa Raiden, sinasabi ng lalaki na kamangha-mangha, nakarating na siya sa wakas sa Raiden, sulit ang pag-level up habang naglalaan ng oras sa pagre-record, nickname, Nyangmong. Level, 177, Job, Pet Master. Totoong pangalan niya ay Kim Do-hyun. Isa siyang top Korean star na parehong may hitsura at kakayahan sa pag-arte. Pero sa Satisfy, level 197 pa lang siya. Ang dahilan kung bakit nakatawid siya sa disyerto na puno ng malalakas na halimaw ay dahil nagagawa niyang maging kakampi ang halimaw sa maikling panahon. Pwede din siya magkaroon ng 9 na pet, habang 3 lamang ang karamihang tao. Meron siyang unique class na Pet Meister, na optimized para sa solo player. Sa isip-isip ni Nyangmong na hindi niya akalain na ang malaking lungsod na ito ay pag-aari ni Mr. Grid. Nakakamangha talaga ang ranggo ng duke, nagtataka siya kung gaano kalaki ang pagsisikap niya upang maabot ang kanyang posisyon. Naalala niya nung kakadebo niya lang, anyways, makikilala niya na rin sa wakas si Noe. Ang pag-iisip pa lang nito ay nabubuhayan na siya, dumating si Piaro at tinatanong nito kung sino siya. Nagtataka si Nyangmong at sa isip-isip nito na ano? Isang magsasaka, sinasabi nito na tinatawag siya sa pangalang na Nyangmong. Sinasabi ni Piaro na pinagmamasdan niya siya mula sa malayo. Sinusundan ba siya ng mga hayop na yon sa kanilang kusang loob? Ang kanyang skill ay isang kahangahangang ability.
Maaari niyang sanayin ang mga higanteng baka at gawin silang kapaki-pakinabang para sa pagsasaka. Sinasabi ni Nyang Mong na may mga gagawin siya sa Raiden. Excuse me, pwede niya ba siya padaanin? Sa isip-isip ni Nyang Mong nakakaibang tao siya. Sinasabi ni Piaro na walang makakapasok sa Raiden nang walang permission niya. Sundan niya siya, naghihintay na ang higanteng baka. Naiinis at sa isip-isip ni Nyang Mong na dahil ba napakalaki ng teritoryo, siguro hindi na nila napapansin ang mga palakad-lakad na mga baliw sa paligid. I think dapat niyang tawagan si Mr. Grid o Miss Ruby at humingi ng tulong sa kanila. Nag-message siya kay Grid at sinasabi nito na Mr. Grid, may nakasalubong siya ng ilang baliw na magsasaka. Sinasabi ng system na si Grid ay hindi makakatanggap ng mga mensahe. Nag-message din siya kay Ruby at sinasabi nito na may baliw na magsasaka. Sinasabi ng system na hindi pa nakalogout ang tao na yan. Nagbigay ng masamang ngiti si Piaro at sinasabi nito na sundan niya siya. Hindi niya ba naririnig ang mga boses ng higanteng baka na naghihintay sa kanya? Naghahanda ng pag-atake si Nyang Mong at sinasabi nito na hindi siya sigurado kung sino siya, pero hindi siya mahina para matalo sa isang magsasaka. Ang sino mang pumunta sa Raiden sa unang pagkakataon ay hindi maiiwasang maging magsasaka. Tulad ng pagkakaiba ng mga shape ng bigas at sprouts, ang mga unique skill ni Kim So-hyun ay maglilingkod bilang magsasaka. Siya ay magiging mas malakas salamat sa mga hidden quests at isulong ang pagsasaka ng Raiden ng isang hakbang pasulong. Isinilang ang special herdsman ng Raiden sa araw na yon. Sa kabila ng kawalan ng Panginoon, ang Raiden ay lumalakas sa bawat araw na lumilipas. Ganoon din ang kaso ng Panginoon, na humahamon sa susunod na isla. Sa isip-isip ni Grid na 1,000 lizardmen, lahat sila ay level 239. Mas malakas sila kaysa sa mga normal na lizardmen, kaya mas malaki ang kanilang kakayahan sa recovery. At dahil marami sila, parang hindi na siya umuusad. Binabaliwala niya ang lugar na ito dahil naging madali na ito sa kanya hanggang ngayon, kaya nagsimula na siyang gumawa ng mga kinakailangang paghahanda. Ang pinagmumula ng lakas nila ay yung 3 lawa na nakita niya sa paligid ng kanilang mga kubo. Ngunit kung wala siyang magagawa tungkol sa mga lawa, ang pakikipaglaban ay nasayang lamang ang kanyang lakas. Naiinis at naalala ni Grid ang sinabi ni Lowell na hindi niya ba alam na lumalakas ang mga lizardmen sa aura na nagmumula sa kanilang pond. Wala talaga siyang alam, sa isip-isip ni Grid na may masasabi na naman na bastos ang batang yan. Simula sa 11 na isla, ang mga pakikipagsapalaran ay nagbago sa mga raid. Baka pahirap ng pahirap ang mga bagay pagkatapos ng bawat 10 isla. Ang pagkonsumo niya ng stamina ay hindi dapat kutsain. Anyway, ang goal ng raid na ito ay ang kanilang reyna. Lizard Queen level, 300, 11th Island, talunin ng Lizard Queen, unang clear reward, 36 na challenger points. Sa isip-isip ni Grid na malamang siya ang nagbibigay ng pink leather, na dinadala ni Faker paminsan-minsan. Hindi niya akalain na makikita niya siya sa lugar na ito, na nagbibigay lang ng experience points. Ito ay nakakalungkot, well, ang goal ay makita si White Star Sticks, kaya wala siyang pakialam sa mga rewards. Pero dahil sa mga tanong na nabuo niya habang papunta dito, hindi siya makapag-focus sa laban. Naalala ni Grid ang sinabi ni Kraugle na karaniwan nakikita siya sa pagitan ng isla 25 at 29. Alam niya ang daan, sa isip-isip ni Grid na ang tanging pahiwatig niya ay mula sa sinabi ni Kraugle. Kung si Stick ay matatagpuan sa gitna, ibig sabihin may higit pa sa Bayan Archipelago. Tapos, ang huling isla ng Bayan Archipelago, ano ang nasa 66th Island? At ano ang mga challenger points na ito? Lahat ng pumapasok sa lugar na ito ay tinatawag na challenger. Mula sa paghahanap ng daan patungo sa silangan hanggang sa makarating sa huling isla. Hindi niya mahahanap ang mga sagot sa alinman sa mga tanong niya hanggat hindi niya nakikilala si Styx para magawa yun, kailangan niyang lagpasan ang mga isdang ito. Tinatanong ni Grid kung malayo pa ba, ang pinakamalaking pagkakaiba na naramdaman ni Grid habang kaharap si Kraugle ay ang pagkakaiba sa experience. Iyon ay sapat na motibasyon para sa kanya na lumampas sa kanyang comfort zone at gumawa ng isang hakbang pasulong. Habang nakikipaglaban si Grid, ang God Hand ay may ginagawa sa isang tabi. Sumisigaw si Randy at sinasabi nito na tapos na siya. Naiinis at sinasabi ni Noe na ang lakas ng loob niya master na utusan siya na mag-deliver ng iron plates. Papatayin niya siya, hindi alam ni Grid,
pero ang dahilan kung bakit siya nakaka-advance ay dahil ginagamit niya ang kanyang talents. May na-realize siya pagkatapos niyang ihagis ang sarili niya sa mundo. Tulad ng paggawa niya ng reducing agent na may coke, ang purong bakal ay nakuha sa pamamagitan ng pag-aalis ng mga impurities. Idinidikta ng karanasan kung ano ang mayroon siya at kasalukuyang wala. Tinutulungan siya nitong mahanap ang kanyang sarili. Tinakpa ni Grid ang mga lawa at nanghina ang mga lizard. Sinasabi ni Grid na tinanggal niya ba ang wire? Marami pa namang pwedeng gawin sa susunod na isla kaya dito na natin tapusin. Ginamit ni Grid ang pag-Moss Sword Dance at ang Transcended Link. Karanasan ang siyang magpapalago sa kanya. Sinasabi ni Grid na masaya ang paggamit ng kanyang utak. Pagkatapos lamang na dumating sa Bayan Archipelago ay natagpuan niya ang lakas na nakatago sa kanyang sarili. Sinasabi ni Grid na nag-iisa at nagsasaya si Kraugle sa mga bagay na tulad nito. Tulad ng init na nagmumula sa bulkan, ang taas ng pagpapalakas ay binilisan niya ang kanyang mga hakbang. Sinasabi ni Grid na gaya ng naiisip niya, mas mahihirapan lang siya. Ang ika-19 na isla ay maraming nawala sa kanya. Ang ika-20 isla ay mukhang normal. Ngunit ito ay isang lugar na magpaparanas sa kanya ng mga bagong bagay. Ito rin ang simula ng thread na dadalhin siya sa silangang kontinente, sapagkat lumapit na siya sa teritoryo ng Y-Star.